Milyong-milyong Pilipino ang nakararanas ng mental health disorders gaya ng depresyon, batay sa isang pag-aaral. Wala po itong pinipiling edad o estado sa buhay, kaya ikinabahala ng ilang eksperto ang mga pahayag ni Senador Robin Padilla ukol sa depresyon at pagtawag na mahina raw ang kabataan ngayon. May unang balita si Dano Tingkungko. Marami ang napareact sa pahayag ni Robin Padilla ng talakayan sa pinamumunuan niyang Committee on Public Information ang panukalang i-ban sa social media ang mga kabataan. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Nasabi niya ito matapos maungkat ang tungkol sa mga kaso ng self-harm sa mga kabataan dahil sa cyberbullying. Pero ang ilang kabataang aking nakausap may gustong itama sa mga pahayag ni Padilla. Ang pagiging vulnerable, for example, sa amin po, hindi naman po siya sign of weakness for me. Kakaiba po tayo ng generation, so ibig sabihin, so parang magkakaiba lang din po tayo ng way of coping po to those situations. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time before nung panahon nila hindi siya na tawag dito nadadiagnose kasi ayun nga mental health nga naman hindi naman nila pinapahalagahan noon as compared ngayon na we're really vocal about those things. It's not a sign of weakness. I believe it's also a sign of strength because the fact that you are opening about your vulnerability, it's not easy naman to open up and it takes a lot of courage and strength to speak up about it. Pinalagan din ng ilang grupo ang pahayag ni Padilla lalo't hindi nila imbento ng bagong henerasyon ng depresyon na nararanasan nila dahil sa hinaharap nilang krisis araw-araw. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Padilla. Pero sa isang post sa social media, sinabi niyang hindi lang bunga ng kanilang mungkahi o opinyon ang sinabing weak ang kabataan ngayon kundi base sa datos. Kaya kung nais daw makatulong sa issue na ito ng mga kabataan, dapat tugunan ang nakasaad sa datos at harapin ang nangyayari sa kabataan. Base sa datos ng Public Health Research Institute na Institute for Health Metrics and Evaluation, nasa mahigit 11 milyon ang prevalent cases ng mental disorder sa Pilipinas as of 2023. Sa bilang na ito, mahigit 3 milyon naman ang prevalent cases ng depressive disorders. Sabi ng sociologist na si Ash Presto, maaaring makaranas ng depression ng kahit sino, anumang edad o estado sa buhay. At hindi yan dahil sa mahina sila. Minsan walang kontrol ang isang tao sa depression lalo kung dulot ito ng neurochemical imbalances o iba pang kondisyon sa katawan. Minsan ay may ambag din ang lipunan. Painting depression as weakness is also dangerous, especially because there are also some social aspects to depression. And sometimes we do also have young people who cannot be diagnosed even if they're depressed because there is actually just a lack of mental health infrastructure in the Philippines. Nakababahala raw ang komento ni Padilla kasi tila binabaliwala at minamaliit nito ang karanasan ng ilan. He also erases the other identities and demographics that do experience depression. It's very dangerous, especially when we are just typifying one specific sector of the population as weak, and we are reinforcing the stigma of a particular mental condition as de facto indicator of weakness. Ayon pa kay Presto, dapat magkaroon ng infrastructure at intervention para sa mga dumaranas ng mental health issues. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.